Mga kaprati, ang ibig kong sabihin ay yung kung paano magpalitada na naiiwasan natin yung crackings, yung mga hairlines, ganyan. So mga kaprati, sabi ng iba kasi, na dala ng makapal, dala ng init ng panahon, ayan, tapos dala ng nabigla, ganyan, at nagkakakrack. Mga kaprati, ito ang may advice ko dyan dahil tested na at nararanasan namin yan at talagang ito ay subok na. So mga kaprati, ang una nyong gagawin mga kaprati ay kapag ang hollow blocks ay tumagal yan ng mga 1 buwan, 3 buwan, 5 buwan ganyan bago kayo mag-finishing, magpalitada or mga iba nga tumatagal ng ilang taon. O, depende sa nagpapagawa yan kasi minsan mga walang budget at minsan ay medyo natetenga dahil nga sa hindi pa tapos ang mga CHB laying. So ito mga kaprati, in general ito na kahit nasa company sa construction, pwede ito i-apply. So mga kaprati, itong dapat ninyong gawin. Halimbawa, na kapag CHB laying na kayo at natapos yung isang wall, unang idea mga kaprati, habang hindi pa tapos lahat ng mga hollow blocks, halimbawa isang span, natapos yan, i-curing mo yan. Curing mo. No, 3 days. Kahit sa hollow blocks lang, pwede yan, isang araw. Isang araw lang, curing mo. Depende yan kung anong oras. Basta i-curing mo siya. 3 araw. Ngayon, kapag na-curing yan, magiging maayos yan. Kasi ang hollow blocks, pag tumagal na, hindi na nagiging crunchy yan. Na kahit sabihin mong matibay yung pagkagawa, pero hindi naman lahat eh. Hindi naman lahat pantay-pantay yung pagkagagawa. Minsan nga, hinahawakan mo pa lang yung hollow blocks, na nabibitak na. So yun ang problema. At napapatibay na lamang siya sa paglalagay ng halo at pagpla-plastering. So yun po yung nagkakaproblema. So yun yung ang mga technique na dapat ninyong tignan. Kasi kapag umaasa lamang kayo sa paglalagay ng tubig bago nyo palitadaan, sabi ng iba, lalagyan mo na ng tubig. Yung kumbaga isprayan mo siya ng tubig bago mo palitadaan. Hindi po yun. Hindi po yung applicable mga kaprati. Okay, pero sa tagal nang na-stack ang CHB, ang hollow blocks, sa tagal nang natakatiwangwang yan, tapos babasahin mo lamang sa 1 minuto, tapos papalitadaan mo. Ganun ang sistema na ginagawa. At ginawa ko na rin yan dati, pero hindi pa rin. Nagkaka-crackings pa rin. Pero mga kaprati, ito yung pinakamainam. Kung halimbawa, matagal nang nakatiwangwang ang iyong CHB o hollow blocks na tinatawag, at kung may mga oras naman, magparibukada kayo. Yung lahat yan, walling, poste, biga, kung gusto nyo papalitadaan yan, maayos pa, kwan nyo yan, one time, mag-assign kayo ng mason na magre-rebukada lang. Lahat yan re-rebukadahan para iwas pa yung pagkasira ng structural. Alam mo yun bakit? Dahil yung mga poste, mga biga, tinitiktikan, subhanallah. Hindi pa pwede yun mga kaprate. Magagalit ang mga structural designer kasi hindi naka-design, natitiktikan mo yung poste mo, binabawasan mo yung tibay niya. Kasi hindi naman applicable, hindi naman in-instruct yung structural engineer na tiktikan nyo yung poste ko, di ba? Hindi naman niya i-design ang pagtitiktik mo sa poste, di ba? Pero ito yung nakasanayan na ng iba. Nasanay na yung iba na katatiktik, yung pagtanggal ng forma titiktikan. Di ba? So yung iba nga, bago tanggalin yung poste, kinukuring pa rin yan. Yung tinatanggal yung format, kinukuring yan. So ganun dapat, i-curing nyo, rebukadahan nyo. Kapag natapos ng rebukadahan at natuyo na, one time yan, na kung lahat ng papalitadaan, rebukadahan nyo yan, mapa-walling man, poste, lahat. Yung magandang pagka-rebukada, hindi yung rebukada itapal na. So kahit na makapal yan, basta rebukada muna. Kung alam mong makapal o tumbado siya, hindi siya nakahulog, rebukada lang mga kaprati. Yun yung applicable diyan. Rebukada, tapos pagkatapos rebukada, kinaumagahan, i-curing mo 3 araw. Ayan. At kung sinabi na ng boss na umpisa na ang palitada, palitada lang ng palitada. Yan.
Yan yung dapat mga diskarte mga kaprate. Kahit gaano kakapal yan, maiwasan ang pagkabitak. Kasi bakit? Dahil yung hollow blocks, natakpan na, naribukadahan na. So hindi na siya mag-absorb ng ng tubig. Ayos na yun kasi na-curing mo na. 'Di ba? Yun yung magkagandahan yan. Tapos i-maintain nyo yung tamang timpla ng halo nyo. I-maintain. Para sa ganun, magiging maayos ang lahat. 'Di ba? Yun yung dapat ninyong gawin mga kaprate. Yun yung idea na dapat ninyong diskartehan. So, hanggang doon na lamang mga kaprate. Ako po si Kaprate ang nagsasabing, ligtas ang may alam.